News Update. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang mga balita sa araw na ito. Pati raw mismo ang Pangulo na tumatayong Agriculture Secretary ay nababahala na sa pagtaas ng presyo ng bigas, kahit sapat naman daw ang supply nito sa bansa. Ang posibleng dahilan yan, alamin po sa pagtutok ni Missy Batuhinay. Sa pulong na ito, para siguruhin ang supply at bantay presyo ng bigas, ipinagutos si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat na legal na paraan para kontrolin ang presyo ng bigas at ibigay ang lahat ng suporta sa mga magsasaka at mga trader. Maski si Pangulo ay nababahala na raw sa tumataas na presyo ng bigas, gayon sapat naman daw ang supply. Base sa ulat ng Department of Agriculture, ilan daw sa mga dahilan ng pagtaas na ito hoarding at pagmamanipula sa presyo epekto ng mga nagdaan na bagyo. Isa pang hakbang para sa pagbabantay sa manipulation ng presyo ang pagpapaigting sa mga Red Bureau of Customs ng warehouse. Gaya ng sinalaki na tatong warehouse dito sa Bulacan noong nakarang linggo ng Bureau of Customs at ng House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, kung saan tumambad ang mahigit 500 milyong pisong halaga ng imported ng bigas. Gayunman, hindi pa raw tiyak ng customs kung may hoarding nga ba na nagaganap. Ang raid na ito ay asahan pa raw na masusundan sa iba pang mga warehouse para masigurong walang tinatagong supply ang mga nais manipulahin ang presyo ng bigas. Dagdag bilin pa ng Pangulo sa customs, tignan kung pwedeng ibigay ang makukumpiskang bigas sa DSWD. Nakita natin na wala pang mga pinagbayaran yung mga nakikita natin sa bodega, then we will confiscate and then we will identify all the owners of this smuggled rice. Samantala, umabot na sa 67,000 metric tons katumbas ng 3 billion pesos ang nasirang palay dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa Agriculture Department, hindi pa kasama nito ang pinsalang dulot ng bagyong Guring sa mga rice-producing region, gaya ng Region 1, 2 at 3, Cordillera Administrative Region at Mimaropa. Gayunman, hindi raw nababahala ang DA dahil katumbas lang raw ito ng 0.6% na production target ngayon taon. Pinaghahanda na raw ng mga magsasaka ngayon ang pagtatanim sa dry cropping season na nagsisimula na sa September 6. Taon lang na ito, magkakasunod yung medyo pumasok sa atin na mga bagyo. But sa ibang report sa ibang areas is medyo bumubuti ang ang panahon. So we're hoping na yung ibang nag-harvest is they can dry pa ng maayos yung mga produce nila. Nakikipagtulungan na rin daw ang DA sa mga malalaking rice cooperatives para magkaroon ng mas abot kayang presyo sa mga pamilihan. Maaari naman daw makabili ng mas abot kayang presyo ng bigas sa mga kadiwa store. Yun nga lang, limitado lang makakabili at nakakabili rito. Yan muna ang latest update ngayong araw. Ako po si Missy Batuhinay, nakatutok. News Update.